Ciao raga, kumusta na ga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Bonus afito. Kapag nag-file ka ng either na modelo 730 or modelo Unico, meron ka nga niyan. I-explain ko sa iyo raga kung ano ga iyan at ano ang dokumento na kailangan mong ihanda para diyan. Alamin natin ang detalye raga. Doon na sigla, partiya mo. Ang isang nag-aafito ng bahay na mayroon siyang kontrato di afito na registrato at naka-intestato iyon sa kanya kapag siya ay nag-file ng either nga na modelo 730 or modelo Unico, siya ay entitled sa reimburso o bonus doon sa bahay para doon sa bahay na inuupahan niya. Ulitin lang natin ha, mayroong kontrato di afito na registrato at intestato sa kanya. Kaya kung naupa ka lang sa kwarto or ikaw ay bed spacer or yung tinatawag na day offer ka lang. So, ibig sabihin noon ay hindi nakapangalan sa iyo ang kontrato di afito. Kaya kahit pa na ikaw ay naupa at ikaw ay nagbabayad at ikaw ay nag-file din ng modelo 730 or kaya naman ay modelo Unico, dahil nga nang hindi nakapangalan sa iyong kontrato di afito, hindi ka entitled para diyan. Okay? Sana naging malinaw yan raga ha. Ang reimburso or bonus afito na ito para sa pagpa-file ng either nga na 730 or Unico, kung halimbawa na entitled ka, ay hindi iyan kagaya ng ibang bonus afito na ina-applyan doon sa community residenza. Tapos ay kapag ikaw ay na-aprobahan ay may nakukuha na financial support na ginagamit para doon sa pangbayad mo ng upa ng afito ng bahay na yan ay galing sa komune. So magkaiba itong ating pinag-uusapan ngayon kaysa sa doon sa normale na bonus afito. Ang reimburso or bonus afito na pinag-uusapan natin sa vlog na are ay yung tinatawag na detrazione fiscale or tax deduction kapag nag-file ka ng either na modelo 730 or modelo Unico. Mula doon sa tawag, doon sa mismong term na detrazione fiscale or tax deduction, yan ay nakakabawas or nakakapagpababa ng tax nung isang deklarante na kailangan or dapat na babayaran niya sa estado. Paano makaka-avail ng detrazione fiscale sa pag-file ng iyong modelo 730 or modelo Unico kung ikaw ay mayroong registrato na kontrato di afito at the same time na naka-intestato sa iyo? Dapat lamang na magsasubmit ka doon sa CAF, doon sa pinagpapagawan mo, doon sa patronato, ng kopya ng iyong kontrato di afito na registrato. Magkano ga ang detrazione fiscale na naiibawas sa tax na dapat na babayaran? Yan ay nakadepende doon sa tipo ng iyong kontrato di afito at doon sa redito ng deklarante. Example, ang majority ng tipo ng kontrato di afito ay yung tinatawag na canone libero. Kapag iyan ay abitazione principale, a canone libero, mayroong detrazione or deduction na 300 euros kapag ang redito ng deklarante ay hanggang 15,493.71 euros. Nababa sa 150 euros na lamang kapag ang redito naman ay hanggang 30,987.41 euros. Tapos, nandyan pa yung iba pang senaryo. Ang amount ay nakadepende pa rin sa tipo ng kontrato at redito ng deklarante. Dahil diyan, kaya yung iba ay kahit na mas mababa yung redito annually nila sa 8,500 euros. Okay? At nandun nga yan dun sa tinatawag na no tax area, ang kanilang redito, tapos ay iisa lang ang code sa loob ng isang taon. Kaya kahit na hindi naman sila obligado na mag-file ng 730 or Unico, pero nagpa-file pa rin sila. Kasi nga, kapag wala kang tax na babayaran dahil nga nang nasa no tax area ang iyong redito, po entitled ka naman sa detrazione para sa afito, kaya iyon ay nagiging reimburso.
Kaya sila may nakukuha ring reimburso pagka sila ay nag-file. Tandaan na iyan ay tax deduction. Kaya kung halimbawa naman, mas mataas yung redito. Example, 9,000 naman ang redito, 9,000 euros. Ang tax noon ay 23%, kaya pagka kinumpute ay di may tax na dapat nababayaran na 2,070 euros. Kung halimbawa na entitled sa 300 na detrazione dahil nga nag-a-affitto. Kaya yung amount na yon, yung 300, ibabawas yun doon sa 2017 na dapat na tax na babayaran. Kaya nga yan ay tax deduction. Nakakabawas, nakakapagpababa doon sa tax na dapat na babayaran. At nabanggit na natin yung iba pa na mga tipo ng detrazioni fiscali na nakakapagpababa ng taxes and in most cases ay meron pang nare-reimburso alla fine. Saan mo makikita kung mayroon kagangang detrazione dahil sa pag-aafitto ng bahay? Dini mo titingnan sa Rigo 37. Okay? Doon sa i-final mo na modelo 730. Diyan sa example, entitled sa 300 euros na detrazione. Pero bakit kaya 150 ang nasa deklarante? Tapos ay 150 para sa kanyang konyuge. Kasi kung magkano ang entitled na detrazione, hinahati yon kung kanino naka-intestato ang kontrato di affitto. Sa example na yan ay nakapangalan ang kontrato di affitto sa mag-asawa. Kaya tig 150 sila dahil nga nang hinati sa dalawa yung 300 euros. Dahil diyan, if ever na ang isa sa kanila ay hindi magpa-file ng 730. So, 150 lang ang ma-avail nila. Yun lang ang kanilang nakukuha. Hindi kasi pwede na gawin na kukunin ng isa yung buong amount na 300 euros kung halimbawa na yun ang entitled na detrazione dahil hindi nga nag-file yung isa. Para sasabihin na, sige, dahil hindi nag-file yung aking asawa o yung kasama ko dun sa kontrato de affitto, ay ako na lang kukuha ng buo. So, hindi ganon. Kung kanino naka-intestato yung kontrato di affitto, ay laging hati kayo doon. Kaya kailangan ay mag-file parehas para maka-avail parehas. Kaya pagka naman isa lang ang nag-file, edi yung kalahati lang ang ma-avail. Sa nakaraan na vlog ay na-explain na natin ng mas detalyado ang mga detrazioni fiscali na maaaring ma-avail kapag ikaw ay nag-file ng modelo 730. At ang isa nga diyan ay para doon sa pag-aafitto ng bahay. If ever na gusto mo na magpa-assist online para sa pag-file ng modelo 730 or modelo Unico, kahit na malayo ka din sa Milano, paki-check mo na lang yung link, okay, noong website na kung saan ay dapat bisitahin mo yon at pwede ka na magpa-assist doon online. Yung link ng website, inilagay ko dyan sa description at saka sa comment section. So yun raga, maraming salamat sa pagtitiwala mo at saka sa panonood mo. Sana ma-share mo rin sa iba ang video na are para maging informed din sila. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie raga, alla prossima!